Programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Ang pag-atras ni Carlos sa kasal ni Lynette. Magandang araw at eto na nga tayo sa ating pinakaabangan na tagpo sa abot kamay na pangarap. Welcome to my channel. Please don't forget to like, comment, and click the bell button para lagi kayong updated sa aking mga videos. Samantala, sa Apex Hospital habang naka-duty si Zoe ay hinahanap siya ng doktora para ibalita ang tungkol sa nangyari sa bachelor's party ni Doc Benitez. Sabi ni Zoe, bakit anong nangyari? Hindi mo ba alam ang nangyari sa Daddy Robert mo? Na isinugod siya sa East Ridge Hospital dahil may humampas ng bote sa ulo niya at ang pinaghihinalaan nila ay si Doc Benitez ang gumawa. Nagulat si Zoe sa narinig niya kaya nagalit ito at dali-daling umalis para puntahan si Doc Benitez sa East Ridge Hospital. Sa East Ridge Hospital sa office ni Lynette habang mag-isa siya ay iniisip niya ang mga sinabi ni Giselle sa kanya. Gaano high-ward niya kakilala si Carlos para mas paniwalaan niya kesa kay Annalyn na sarili niyang anak. At biglang nanumbalik sa kanya ang nakaraang ginawang pananakit ni Carlos sa kanya. At doon ay binalaan siya ni Carlos na huli na to Lynette. Putulin mo na ang connection mo kay RJ. 2 beses mo na akong ipinahiya nung proposal at ngayon. Kaya hindi na ako papayag na ipahiya mo pa ako ulit. Kung hindi, hindi ko na alam kung ano ang gagawin ko sa'yo. Bigla niyang naisip ang sinabi ni Giselle sa kanya kanina na malay mo si Carlos meron siyang ugaling kakaiba na hindi mo nalalaman na ngayon lang lumalabas. Paano kung kailang kasal na kayo dun lumabas ang kakaibang ugali ni Carlos? Mas lalong lumakas ang kutob ni Lynette dahil napagtutugma-tugma na niya ang lahat na mas dapat niyang paniwalaan si Annalyn, ang kanyang anak kesa kay Carlos. Biglang may kumatok sa pinto at si Carlos ito. Niyaya niya si Lynette magmerenda pero tumanggi siya. Sabi ni Lynette kung pwede ba silang mag-usap. Sabi ni Carlos tungkol saan at mukhang seryoso ka. At pinaupo niya to. Sabi ni Lynette simula nung dumating si Annalyn sa buhay niya, ang dami niyang realization na hindi porket mahirap, hindi porket wala kang pinag-aralan o no right ka, hindi ka na pwedeng mangarap. At masaya siya at napalaki niya ng maayos si Annalyn at proud siya sa kanya. Sabi ni Carlos saan pupunta ang usapan na to. Nag-isip si Lynette kung paano niya uumpisahan tanungin si Carlos tungkol sa nangyari sa party niya. Sabi ni Lynette, nung bachelor's party, hindi ka ba talaga lumabas? Baka kasi hindi mo lang matandaan dahil lasing ka na at nasabi mo sa akin na marami na kayong nainom. Sabi ni Carlos, Lynette, marami akong nainom pero alam ko lahat ang nangyari. At ganun din ang sinabi ni Lyndon at Michael sa'yo. Kaya nagtanong si Carlos kung naniniwala ba siya na siya ang gumawa nun kay RJ, na kaya niyang gawin yon. Sabi naman ni Lynette, nagtatanong lang naman siya. Sabi ni Carlos, sa tingin ko hindi ka naniniwala sa akin. Hindi pa nga tayo kasal pero pinagdududahan mo na ako. At kung wala kang tiwala sa akin, mas mabuti pang huwag na natin ituloy ang kasal. Nagulat si Lynette sa sinabi ni Carlos, bakit naman umabot tayo sa ganon? Nagtatanong lang naman ako. Sabi ni Carlos, wala siyang hinangad kundi ang maging masaya ka. Siguro, magdesisyon na lang tayo na huwag na nating ituloy ito. Ayaw kong pagsisihan mo na pinakasalan mo ako. Kaya humingi ng sorry si Lynette kay Carlos dahil nasaktan niya ito. Pero hindi yun ang intensyon niya. Ang intensyon niya ay magtanong lang naman siya. Sumama ang loob ni Carlos kaya sabi niya, kaya kong tanggapin ang duda ni Annalyn, pero yung galing sa'yo parang ang sakit para sa kanya. At alam niya na anak niya si Annalyn at hindi niya kaya makipagkompetisyon sa kanya at wala siyang laban doon. Kaya para hindi na tayo masaktan sa isa't isa lalong-lalo na si Annalyn, itigil na natin to at sabay nag-walk out si Carlos kay Lynette. Tihawag ni Lynette si Carlos pero hindi siya pinansin ito. Hindi alam ni Lynette kung nagkamali ba siya ng mga nasabi kay Carlos. Samantala, pagkalabas ni Carlos sa opisina ni Lynette ay nakita naman siya ni Zoe at hindi na siya ni Zoe sa may hagdanan para kausapin at tanungin tungkol sa nangyari sa party. Sabi ni Carlos kay Zoe, bakit ba? Habang hila-hila siya nito. At tinanong niya si Carlos na tama ba yung nabalitaan kung sinaktan mo si Daddy? Sabi naman ni Carlos, Zoe, wag mo akong umpisaan at may init ang ulo ko. Sabi naman ni Zoe, wala akong pakialam kung mainit ang ulo mo. Sagutin mo ang tanong ko. Sinaktan ba ang daddy ko? Sumagot si Carlos, hindi. Pero hindi naniwala si Zoe sa sinabi ni Carlos dahil alam ni Zoe na nagsisinungaling ito sa kanya. Tinanong ni Carlos si Zoe kung bakit niya kinakampihan si RJ. Sabi ni Zoe, anong klaseng tanong yan? Baka nakakalimutan mo na si Dr. RJ ang legal father ko. Nanggaling man ako sa'yo pero hindi ka nag-iisa, ama sa akin.
Baka nakakalimutan mo na mas matimbang sa akin ang Daddy RJ ko at mahal ko to kesa sa'yo. Lalo pang ipinamukha ni Zoe kay Carlos nang sabihin niya na wala siyang kwentang ama at sinampal ni Carlos si Zoe na siya namang nakita ni Nurse Ning na ikinagulat niya kaya umalis agad siya. At umalis din si Zoe na may galit kay Carlos. Samantala sa bahay ni Don Pepe dumating si Robert na dala-dala ang petition for annulment para kay Moira at pirmado niya na ito. Sabi ni Giselle, sigurado ka na ba sa desisyon mo, Oben? Sabi ni Robert, gusto ko nang tapusin ang lahat sa amin ni Moira para mawala na siya sa buhay ko. Sabi ni Giselle, paano ang Apex? Sabi naman ni Robert, babawiin pa din natin kay Moira. Bahala mo na si Doc Ray habang inaayos ko ang annulment ko kay Moira. Sa sa ospital nakita ni Nurse Ning si Annalyn sa hallway at nakwento niya ang nakita niya kanina nagtatalo si Zoe at Doc Carlos at nagulat siya nang biglang sinampal ni Doc Carlos si Zoe. Sabi naman ni Annalyn bakit naman sasampalin si Zoe ni Doc Carlos? At yun din ang pinagtataka ni Nurse Ning kung bakit nagawa yon ni Doc Carlos kay Zoe at parang ang lalim-lalim ng pinag-uusapan nilang dalawa. Kaya dali-daling sinundan ni Annalyn si Zoe para tanungin kung totoong sinampal siya ni Doc Carlos. Samantala, magkausap naman si Josa at Lynette at nabanggit ni Lynette kay Josa na hindi na matutuloy ang kasal nila dahil nasaktan niya si Carlos sa mga sinabi niya kanina sa kanya. Kaya nagdesisyon si Carlos na tapusin na nila ang lahat sa kanila habang maaga pa at huwag nang ituloy pa ang kasal. Hindi naman makapaniwala si Josa sinabi ni Lynette. Sabi ni Josa na po naman Lynette, hindi po pwede yan, kailangan kausapin mo si Carlos. Kasi para sa akin si Doc Carlos lang ang perfect husband para sa iyo at hindi kami papayag sa ganyan. Ano ang gagawin ni Lynette na yung umatras si Carlos sa kasal nila? Magkakaayos pa ba sila? Malalaman din kaya ni Annalyn ang dahilan kung bakit sinampal ni Doc Carlos si Zoe? Madami pa tayong aabangan sa tagpo dito lang sa Abot Kamay na Pangarap. Maraming salamat po and God bless.